Good day everyone. I am here with my groupmates to introduce and discuss you what is tourism demand and seasonality and how it works to our tourism industry. So first, what is tourism demand? Tourism demand refers to the number of people who are willing and able to travel to a destination and use tourism service like hotels, transportations, and attractions, and of course, the accommodation. Let's proceed. Parts of tourism demand. Unsay mga butang nga makaapekto kung ngano biyahe ang mga tao. First, ang income o kita. Mas dagan o kita, mas dagan o biyahe. Kung dako ang kita sa katao, mas dako sa ang posibilidad nga mo biyahe og mag tourism. Then two, ang price o gasto sa biyahe. Prices o gasto sa biyahe. Naglakip ni ang mga plite, hotel, pagkaon, entrance fee. Kung mahal ang gasto sa magduwa-duwa ang tao, palit ba, mo lakaw ba sila or dili. Then ang 3, preferences and interest sa o gusto o hilig. Mubiyahe ang tao based sa ilang gusto. Kung ganahan sila sa dagat, madto sila sa beach. Kung ganahan sila madto sila sa mga museo na makasasayanong lugar. And fourth is accessibility and transportation. Kung sayon ang sakyan o transportasyon, mudagan ang turista. Dili gana ng mga tao kung lisod kayo biyahe, sabi na magsakit lang ulo sa pag-adto. Then ang 5 kay safety and security. Ikayan sa mga turista ang mga lugar nga dili luwas. Siguraduhon nila nga hapsay o walay peligro ang lugar nga ilang adtuan. Then last, marketing and promotion. Ang mga advertisement makadasig sa mga tao nga muadto sa ilang destinasyon. Kung nindot ang makita sa internet o TV, ma-inspire sila nga duwaon ka na nga lugar. Let's proceed on seasonality and tourism. What is seasonality? Seasonality in tourism means the predictable changes in tourist demand during different times of the year. In simple terms, when the place became very busy or peak season, or the quiet one or what we called off-season depending on factors like weather, holidays, or event. So, ang seasonality daw is mauni ang matag tuig nga pagsaka o pag-ubos sa mga tourists in a certain place. So, it means dili magkapareho ang mga tourists nga mag-visit ana nga place. And every year, uban nga bulan nga daghan mag-visit nga mga turista, na sa uban nga halos walay tao. Peak season is the time of year when tourist demand is at its highest, with many visitors, higher prices, and crowded attractions due to favorable weather, holidays, or special events. So, ang peak season daw is muna siya ang day na gabi ka demand ang mga tourists, like sample holidays or special event like New Year, Pasko, o even summer. Example is kanang beach destination, kanang mga ligo mga tao during summer, kanang mag sky resorts during winter sa laing nasod. So kani siya muna siya ang mga peak seasons, just like kanang mga mga festival like Sinulog Festival in Cebu sa Bukidnon kanang Kaamulan. So muna ang mga peak season. Then sa off-peak season is the time when tourist demand is low with fewer visitors, lower prices, and less crowded attractions. So kaning off-peak season is muna siyang season na gabi ka ubos gid ang demand sa isa ka resort kay due to gamay ra ang tao. Example is kanang beach destination na kanang ting-ulan. So wala gid kayo tao na moadto og beach kay sudpod kay ga ulan-ulan. Kanang sky resorts po ay kanang sky resorts during summer when there is no snow, kaning dili ka maka-skate o bulay snow. So gabi ko bus ang mga demand na sa kakwan destination. Shoulder season is the period between peak and off season with moderate tourist numbers, more affordable prices, and generally pleasant conditions. So for example, is Boracay in June or November, just before or after summer months. So kaning shoulder season is the period when kanang tunga-tunga dito sa season sa off-peak season o sa peak season. So kaning shoulder season is just like Baguio right after the
panagbayng nga festival when crowd start to listen kanang matutao kanang mga festival na kanang pumanay na so malisen ang mga tao so gamay na lang gyud ang mga adto. Just like kanang Japan just before or after cherry blossom season so dagan mga adto din gamay na pud din yung muli. Cause of seasonality. First is holiday and school break. So kaning holiday and school break is mo na siyang people travel during free time. So example ni mga free time nila is kanang holiday, mga just like mga Pasko, kanang Holy Week. Climate or weather, good weather attracts more tourists. Example kanang mga bukid kung tsada ang weather nila na walay ulan. So pwede siya malagan yun. Events and festival, special event increase visitor. Just like sa Kamulan Festival sa Bukidnon kung ilang festival so dagan gyud sila ang visitor. So let's move on to the conclusion. The relationship of tourist demand and seasonality. So tourist demand and seasonality are closely related because the number of tourists changes depending on the time of the year. So it means that ang tourist demand o seasonality closely related yun sila. Kaya ang ginadaghanon sa turista, mausab-usab siya depende sa panahon o oras sa tuig. So, during peak season, demand is high, resulting in more visitors. While during off-season, demand become low and fewer tourists travel. So, panahon sa peak season, dako kayo ang demand sa daghan kayo mo bisita. So, then ang during off-season, gamay ra ang turista, umubor ang demand. This variation affect prices, employment, and the income tourist-related businesses. Therefore, understanding the relationship between tourist demand and seasonality is important for better planning and effective management in the tourist industry. So, kini na changes dako kay epekto sa presyo sa trabaho ug kita sa mga negosyo na nai-relate ani siya sa atong turismo. Busa importante kayo na makabalo ta ani ang relasyon nila aron masiguro nato ang maayong pagplano